Di ba? Sino ba dapat sisihin doon sa mga bagay na yun? Diba? So, Baka kuha ka to. ano ito? Kasi yung ano nga nangyari doon sa mall, no? Yung 13 taong gulang na minor de edad, pumunta ron, nagkita nung kanyang 16 years old na boyfriend, biglang binarel. Ngayon, ang ano dito, dapat siguro ay tawagan natin yung talagang pwede nating Makapanayam. may tawag ba tayo sa line 1? Wala. Okay. So, dapat makapanayam siguro ay tawagan natin yung ating resource person na isang veterana sa mga ganitong sitwasyon, no? At matanong, magiging tayo ng mga opinion, ano kanyang pananaw tungkol dito. Kayo, Padre, sa inyong pananaw? Ang kanya ka to, ang isa sa mga dapat natin matanong, yung mga psychologists, yung mga, ayan, tungkol sa mga isip yan kung nababasa nila yung kung ng tao di ba, isang bagay na makatutulong yan. Bago natin explore yung ating mga opinion, kunin muna natin yung opinion ng eksperto. Yung ating resource person sa araw na to ay hello. Magandang hapon po. Magandang hapon po naman. Mga tagapakinig, ito po si Ginang Cecilia Natividad. Kamag-anak ko yan maaari ka, kamatukinig ka pala, no? Siya po ay 30 years sa serbisyo sa DSWD. Siya po ang head rito sa Mandaluyong City ng DSWD. 30 years siya nagsilbi rito sa Mandaluyong. Dahil sa magandang kanyang performance, in-extend siya ni Mayor Abalos na maglingkod naman sa National Disaster Coordinating Council. So, yung kanyang retirement nag-continuous dahil sa magandang serbisyo. At bilang isang ina o lola, ay siguradong marami siyang masasabi tungkol dito sa ating tinatalakay ng hapon na to. Magandang hapon po, ma'am. Ma'am Cecilia Natividad. Magandang hapon po naman. Opo, pasensya na po yung inyong linggo aming inabala dahil sa inyong pamapahinga. At gusto lang namin magkaroon ng konting yung inyong mga opinion tungkol dito sa aming tinatalakay ngayong hapon na to. So, ito po yung mga ilang katanungan na po pwede pong sagutin. Sa mga nangyayari pong pamamaril sa loob ng mall na ito, ma'am, talagang premeditated po ito at tila nga po ito ay tinatawag na crime of passion. Saan po ba natin pwedeng ituro ang ating mga daliri kung bakit nangyayari mga ganito mga pangyayari? Okay. Sabi mo ako ay lola. Ako ay ina. Opo. At ako isang veterana. Pero nandiyan pa rin ang Diyos natin, ha? Siyang nakakaalam at nagdedirekto ng ating mga gawain sa araw-araw. Ngayon, ang masasabi ko, palagay ko, ang unang-unang dapat nating ibalin ang ating mga daliri o ang ating isipan ay siyempre sa mga magulang natin. Sapagkat sa kanila nang galing ang mga anak na ito. At sa edad na 13 years old and 16 years old, to commit a crime na pumapatay, saan galing nga ba yun? Siyempre, nasa kanila yon. Ano ba ang naging buhay nila noong mga nakaraan para ibaling ng mga bata ang kanilang mga sarili sa mga ganitong mga pangyayari. Napakabata nila. So, dapat laging nasa tabi natin, diba? Inaalalayan natin. So, talaga bang ang magulang pa ang unang-unang dapat pwede natin sisihin sa sapagkat sa kanila nang galing ang mga batang ito. At sila araw-araw ang kasama. Araw-araw. So, sa nangyaring ito, parang napakinggan ko nakita ko sa TV ang mga news, parang bang napabayaan yung bata, na walang totally, parang absent ang support ng pamilya. At saka na talagang sila ang aking masasabi na may malaking
responsibilidad para dito sa nangyari. Parang ang pagkakaano nga, they don't even know kung nabading pala itong mga batang ito. For 13 years, hindi nila, parang hindi na nabading, ano po? Oo, pati nga yung kasarian ng bata, hindi nila naagapan. So, isa pa yon. So, kung maliban na lang, kung ang pamilya nila talaga ay meron din pagkabading. Hindi ba yun? So, sabi natin na gano'n yun. Marami ang nangyayari na hereditary ka. bading din ang mga ilan sa kanilang pamilya. Okay. Doon naman po naman sa ano pa sa palagay niyo naman talaga yung mga ibang factors pa o puwersa na nag-uudyok na gawin ang mga ganyang bagay, no? May kinalaman po din po ba itong ating mga technology ngayon na, di ba, yung mga Facebook, open sa kanila yan, yung mga internet, no? Oo, kasi nga siyempre, babali naman natin yung pwersa sa kapaligiran. May media ano po, ba? may media. Oo. Ano ba ang kinahihiligan ng bata? Ang ngayon, mga Facebook, di ba? YouTube. Yun ang kinahumalingan ng mga bata. Tapos kung ano pa ibang mga athletic interest nila. Ang paaralan po ba, pwede natin din balingan tungkol sa mga bagay na to? Ang pwersa ng karamihan na nakakasama niya ay mga classmates, di ba? Ang mga teachers nila. Sa ganyang edad, yung po ng mga kabarkada. Oo, from grade 1 to high school, puro mga schoolmates ang karamihan sa pwersa. Saka yung tamang pagtuturo, nung araw, naalala ko po yung aming good manners and right conduct. Okay. Parang humina na po yan. Oo, kasi ngayon, marami rin ng mga teachers na parang nagkukulangan din ng kanilang pagtuturo on moral values ng mga bata. Oo, isa po yun. Ay tungkol naman po dito sa ang simbahan po ba ay may malaki rin pong responsibilidad sa mga ganitong pangyayari? Bilang isang pamilya, siguro malaking partisipasyon dapat ang simbahan. Kasi dito, minumulat naman kung ano ang tama at mali na dapat nating sundin para sa lahat ng mga may relihiyon, di ba? Iisa ang paniniwalaan mo, isa ang Diyos mo, ano ang utos ng Diyos mo. So, sa pangyayari din sa bata, nakalabag siya sa isang utos. Opo. Kasi ako po tatandaan ko yung katitista ko, ako grade 2 sa probinsya, no? Lahat yan tinuturo na, bawal ang pumatay. Oo. Bawal kitin ang sariling buhay. So, ito po dapat sa ganyang edad talagang nakatanim po sa isipan ng mga kabataan ng ganyan. At saka hindi rin sa simbahan lang. Ang tatay at nanay mo dapat iminumulat din sa iyo pag nagsisimba kayo yung kautusan ng simbahan natin. Oo. Ay kaso po marami na rin po ngayon ang hindi talaga pala simba kahit yung magulang ay medyo pipilitin mo pa rin sumimba. So, na dapat silang umaakay sa simbahan, di po ba? So, kulang pa rin ang mga paalaala. Masyadong busy sa trabaho at busy sa mga internet, computer, no? At yung isang oras hindi pa maibigay sa Panginoon. Di ba? Yun po nangyayari sa ngayon. Oo. At saka talagang yung bata masyadong independent. Nagagawa niyang magdesisyong mag-isa. Opo. Yun po isang yung access niya sa bahay, sabi nga may baril. Opo. O nakuha daw niya. Ang unang dinig ko, nakuha niya yung sa mami niya. Pero this time, hindi naman pala doon. Pero sa inyo, nakuha yun. So, ang dalawang batang ganitong mga edad, ang laya-laya nila. Sobra ang laya talaga nila. So, ako, nung 13 years old ako, ang nanay ko, nasabihin lang, papasok ka na, eto baon mo, tumabi-tabi ka, baka kakagatin ng aso. Magkaloon. Ay, delikado po yung katatabi sa aso, baka lalo kumakagat. Tumabi-tabi ka. Yung gano'n, di ba? Iwas. Ayun siya, lumayo po sa aso. Yun po ang ibig sabihin. Iwas. Baka tumabi sa aso, lalo makagat. Tapos itong dalawang batang ito, from Maribeles to SM Pampanga, nag-travel sila dyan. Ang lalayo ng pagitan. Ang layo nun, mga 7 bayan pa yata yun. Yung isa'y taga-Baliwag.
isipin mo, nakita ba siya ng nanay niya nung umalis siya? Aha. Nagpaalam ba siya? Parang wala Wala. sa ano. Nakita ba ng nanay ang facial expression ng anak niya? Mhm. Nakita ba ng nanay niya ang behavior ng bata bago umalis? Ano ang emotional behavior o Aha. ano ang emotional expression ng batang ito? Nakita kaya ng nanay niya? Hindi niya yata alam kung nagsisinungaling o nagsasabi ng Oo. totoo yung mga Kasi bata. Kung nakita physically, ano kaya itsura ng anak niya? Ah, Nakabihis ba ng maayos? Kung ganoon, nakakain na ba yung kanyang anak? Yung ganoon. So, yung support talaga, yung helping process talaga ng bata na meron ba siyang meron siyang suicidal thoughts and Opo, feelings opo. at the moment So bakit kaya matakbuhan? Ano po ba naman kaya, no? Bilang kayo po ay nasa pamahalaan din, nasa gobyerno po, no? Opo. Ano po ba yung sa tingin nyo ay ano naman ang parte ng gobyerno dito sa mga ganitong pangyari po? Ano maitutulong po ng gobyerno po? Alam mo, ang gobyerno ay nagawa na nila ang lahat-lahat. May mga laws and issuance tayo Opo. on children and women. Opo. Lahat ay nagawa nila. Ang ibig kong sabihin, kada meron nangyayaring gato, ang sinisisi natin ay ang pamahalaan, Opo. di ba? Aha. Pero ang pamahalaan naman, hindi naman sila nagkulang. Ang dami-dami na natin mga convention, ang dami na natin mga laws Mhm. para sa mga ganitong mga Sobra-sobra na. Bukod Hindi na implement po yung iba. oo, parang nalalaktawan nating basahin, nalalaktawan implement. Siguro yan year-round dapat. Yun na lang siguro, implementation sa barangay, sa mga NGOs, sa inyo lalong-lalo na. So, kasi kayo ang, kahit hindi magbasa ba, kahit nakahiga, maririnig namin kayo. Opo, So, opo. dapat kayo yun. Mhm. Siguro number one, media pa rin. Dahil, gusto namin, yung nakikinig kami, nalalaman namin, tsaka merong illustration din. Opo. Lalong-lalo sa elementary. Tapos yung anong ginagawa ng mga magulang. Kasi sa drawing contest namin, sa mga bata, drawing mo ang nanay mo. Minsan may nagdo-drawing, may sungay. Baka yung katulad po nung nangyari sa Cultural Center. nilagyan ng yung unuo ng Oo, kaya Naku. nga, ano yun? Yung expression na, yun yung kanila nasa sa ini-express nila kanilang damdamin. Ano po? Oo, kaya nga, ibig kong sabihin, hindi ba talagang ang kung ano nakikita, minumuestra, Opo. ayun ang talagang sinusundan ng mga anak. So dapat ay maging aware talaga. Huwag natin hiwalayan ang ating mga anak sa kanilang murang edad. Okay. So maraming salamat po, Ma'am Celia Natividad. Care and love, laging nando doon. Aha. Okay, So maraming salamat po sa pagbibigay niyo ng inyong mga opinion. sana naging karapat-dapat. Yung abala na ginawa namin sa inyong araw na ito. Maraming salamat po, Madam. Marami pong salamat po. Thank you po. Salamat, kamag-anak. Kamag-anak pala kita eh. Kamag-anak pala ako. Opo. Maraming salamat din. Thank you po. Okay. Okay. Ito padre, no, partner, merong mga ilan akong nakuha ng mga data, mga ilang dahilan ng depresyon, no? Oo. Kasi ito mga ganitong pangyari is nag-emanate ito sa pagka-depress ng tao, di ba? Okay. So, ang nasabi, yung depression ay namamana. So, namamana pala ito, no? Tapos, pangalawa, ito'y may biological component pala. Na maaring mayroong kaunti o maraming chemical sa utak na nakaka-apekto ng damdamin ng tao. Mayroong yung pangatlo, yung mga pangyayari sa buhay natin, no? Nawalan ng trabaho, paghihiwalay ng dalawang magkarelasyon, kamatayan ng mahal sa buhay, malubhang karamdaman, paglisan ng isang minamahal, patungo sa malayong lugar na tila pangmatagalan, udyok ng lipunan, no? Yung peer pressure, bullying, di ba? Yung ganyan. Yung walang parang wala nakikipagkaibigan sa'yo. Ayaw kumibo siguro, kaya walang kaibigan. Maaari. May ganun tayo, no? Loner. Pero ito raw ay nagagamot. No? Nagagamot. Yung meron tatawag na antidepressant. Siyempre, At lahat yung psychotherapy na tinatawag, no? At yung mismong mga taong malalapit sa taong may depression, ang pinakamalaki, ang maitutulong sa mga taong may ganitong kalagayan. Mga magulang. Mga magulang, di ba? Yan ang number one, yung pinakamalapit, no? yung kasama lagi sa buhay. Pero, kagandahan naman ito, sa mga Pilipino, ang
suicidal rate natin for every 100,000